Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga ka-FB at mga kapatiran sa FLCC. Ito po muli si Pastor Jun na bumabati po sa inyo ng isang magandang Good Friday. Sa araw pong ito ay magbubulay-bulay po muli tayo ng salita ng Panginoon at salamat sa Panginoon sapagkat patuloy po tayong binibigyan ng pagkakataon ng magandang uri po ng technology upang sa pamagitan po ng ganitong mga live streaming ay makakain po tayo ng salita ng Diyos. Despite the fact na tayo po ay naka-lockdown lahat. No? Maging kayo po ay nasa Pilipinas, kayo po ay nasa Kuwait, o sa ibang mga bansa ay nasa mga bahay lang po tayo at we can focus on listening and meditating upon the Word of God. Kaya stay put, umupo lamang po kayo, manalangin para bigyan po tayo ng Panginoon ng magandang understanding tungkol po sa kanyang mga salita. But before we listen to the Word of God, ay nais ko munang i-invite si Pastor Jopet Alim, ang pastor po ng FLCC Fruit Bearers Church, para hatdan po tayo ng isang awitin na pinamakatang At the Foot of the Cross. At the foot of the cross, where grace and suffering meet, you have shown me your love through the judgment you receive, and you won my heart.
these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. I trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. And you've won my heart, and you've won my heart. Now I can trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down at the foot of the cross. I trade these ashes in for beauty, and wear forgiveness like a crown, coming to kiss the feet of mercy. I lay every burden down. I lay every burden down. I lay every burden down at the foot of the cross. Mga kapatid, samahan po niyo ako sa pagbasa ng ating scripture ngayong araw pong ito. At kung mayroon po kayong mga Biblia, ay inyong buksan sa Lucas chapter 23 mula sa verse 32 hanggang 43. Lucas 23 from verse 32 hanggang sa 43. Dinala rin siya upang patayin kasama niya ang dalawang kriminal. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako siya sa krus kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Nakatayong nanunood ang taong bayan. Subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka at sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroon ding nakasulat na pamagat sa itaas niya, ito'y hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit, sinaway siya ng isa sa kanila at sinabi,
Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan na matuwid, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating mga gawa. Subalit ang taong ito, hindi gumawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot siya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon din, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pinagkaloob na pagkakataon upang ang iyong banal na salita o Diyos ay aming pagbubulay-bulayan. At kinikilala namin, Panginoon, na malibang kayo ang sumaamin, wala kaming magagawa. Banal na Espiritu, kayo po ang magpaliwanag ng iyong mga salita upang, Lord, hindi lamang namin narinig, kundi magiging hamon at magiging leksyon sa aming mga buhay. At ang mga prinsipyo, Panginoon, na aming mapag-aralan ay aming po i-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, pagpalain po ninyo ang bawat nakikinig, saan man sila dako na roon, sa Pilipinas, dito sa Kuwait, sa ibang mga bansa, wherever they are right now. I pray that you would just prepare their hearts, O God. At pagkatapos po ng mensahe pong ito ay mayroon po silang katiyakan na si Kristo ay kanilang tinanggap sa kanilang mga puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya maraming salamat, Panginoon. Pangunahan po niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatang ang tatlong cross sa Kalbaryo. The three crosses at Calvary. Upang ating pong maintindihan ang ating pag-uusapan, ay magbibigay po ako ng background. Yung mga nakaraang mga pangyayari bago po tayo dumating sa panahon na sila ay nandun na sa bundok ng Kalbaryo upang sila ipako doon sa krus. Alam po natin nung pasimula, in the beginning, God created man to have fellowship with Him. And God has a very wonderful plan sa buhay po ng kanyang mga creation. In fact, bago po sila nilalang ay nandun na gumawa ng Panginoon ng isang perfect place for them to reside. Napakaganda po ng plano ng Panginoon. At tunay nga na they had a wonderful relationship with His creation. And every day they walk together hand in hand doon po sa Garden of Eden. Subalit dumating po ang pagkakataon na nadaya po ang mga nilalang. Sila po ay naniwala sa mga kasinungalingan ng kaaway. At dahil po rito, kanila pong nag-disobey. Doon po sa utos ng Panginoon sa kanila. They disobeyed the Lord. At pumasok po ang kasalanan sa mundo. And they were separated from the presence of God. At sabi nga po ng Biblia, Romans 3:23, that man have sinned. And because men have sinned, they fell short of the glory of God. At sabi po sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin po ito, separation from God. Nahiwalay sila sa Panginoon because of this sin that they have committed. At paglipas po ng panahon, dahil ang tao po nais niyang muling ma-restore ang kanilang relationship sa ating Panginoon, sila ay gumawa ng kaparaanan on their own. Nagpakabuti, gumawa ng relihiyon, sumali sa relihiyon, and they did everything humanly possible in order that that relationship that have been broken will be restored. Subalit, sabi po ng Efeso chapter 2, verse 89, for by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest anyone should boast.
Kaya makita po natin dito, anuman ang gawin ng tao na kaparaanan sa kanyang sariling mga gawa ay hindi po sila makakaabot sa Diyos. They cannot restore the broken relationship with God. Kaya nakita po ito ng Diyos dahil nga sa kanyang pag-ibig. Sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in Him shall not perish, but shall have everlasting life." Kaya dahil nga sa pag-ibig na yan, gumawa ng paraan ang Diyos in order that magkaroon po ng restoration ng relationship, magkaroon po ng reconciliation. Isang bagay na hindi pwedeng gawin ng tao. At ang Diyos lamang ang siyang tanging makakagawa. Kaya sabi sa Galatians chapter 4:4-5, "But when the fullness of time had come," nung dumating ang ganap na kapanahunan, "God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons." Kaya, ang ating Panginoon, sabi sa Philippians chapter 2:5-11, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God," siya po'y Diyos, "but He did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, taking the form of a bond servant, and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even at the death of the cross." Kahit na siya po ay Diyos, subalit Kanya pong inalis. Ang bagay pong yun, siya ay nagkatawang tao. Upang sa pamagitan po ng Kanyang pagkakatawang tao, ay maganap ang dakilang plano ng Diyos. Na sa pamagitan ng Kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo, ay magkaroon po ng restoration ang banal na Diyos doon po sa makasalanang tao. At habang ang Panginoon narito po sa lupa bilang isang tao, remember this, ang Panginoon, though He is man, but He is also 100% God. And while He was here on earth in the flesh, gumawa siya po ng maraming kababalaghan. Siya ay gumawa ng mabuti sa kalagitnaan po ng mga tao. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay sila ay nakalakad, ang mga patay sila ay muling nabuhay. Ang may naalihan po ng espiritu, masamang espiritu, sila ay napalaya. Pinakain po niya ang libo-libong mga tao sa pamamagitan po ng ilang tinapay at ilang mga isda. At sila po ay sinusundan ng napakaraming mga tao sapagkat nakita po nila ang mga kababalaghan na Diyos lamang ang pwedeng gumawa. At nung panahon na dapat na niyang gawin ang kanyang misyon, nasabi niya sa kanyang mga alagad na siya ay babalik na sa Jerusalem upang ganapin ang dakilang plano ng kanyang ama. Subalit, siya po ay pinigilan ng kaaway. Sa pamamagitan po ni Pedro, sabi niya, "Panginoon, huwag! Huwag kayong babalik doon sa Jerusalem sapagkat maraming mga taong ang nagplaplano na kayo ay patayin. Far be it from you, Lord. This shall not happen to you." Hindi mo pwedeng gawin, Panginoon. But then sabi po sa Matthew 16, doon po sa verse 23, "But He turned and said to Peter, 'Get behind me, Satan. You are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men.'" Pedro, iniisip mo lamang ang mga bagay ng tao, hindi ang mga bagay ng Diyos. Kaya ang Panginoon siya po ay muling pumasok doon po sa Jerusalem. At yung nga po ang ating sinelebrate noong Sunday. The whole Christian world celebrated the triumphant entry of the Lord doon po sa Jerusalem. At sabi po sa John 12, from 12 to 13, "The next day a great multitude that had come to the feast
when they heard that Jesus was coming to Jerusalem, they took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. The people of Israel, they welcomed him. Sila po naglalagay po ng mga palaspas, ang kanilang mga balabal po ay nilagay sa daanan ng ating Panginoon, and they welcomed him as a king because they thought he is the deliverer of the Israelites mula po sa pagkaalipin mula sa mga Romano. So they welcomed him as a conqueror, as a king. Hallelujah. At habang siya po ay naroon, on the time that he was there, ay mayroon pong ginamit ang diablo para maisagawa ang kanyang mga pakana na ang Panginoon ay mapatay. At yung nga po, si Judas. Pinagkanulo niya ang Panginoon sa 30 pirasong pilak. At habang nananalangin ang Panginoon doon sa hardin, sa Gethsemane, dumating si Judas kasama ang mga sundalo at siya ay dinakip. At siya ay dinala sa mga high priest o pang isakdal. At ang high priest nais po niya na ang Panginoong Hesus ay hindi lamang mabilanggo kundi siya ay ma-execute. Subalit sa pamagitan po ng kanilang mga batas ay hindi po nila pwedeng gawin yon. Isa lamang po ang po pwedeng gumawa ng isang decision na magbibigay po ng hatol kay Jesus na mamatay sa krus. Walang iba kundi si Pilato. At si Jesus ay dinala nga po kay Pilato. No? Pero bago po noon siya ay pinagbubugbog ng mga sundalo, siya ay hinagupit. At sabi nga po ng banal na kasulatan na hindi mo na makikilala ang Panginoon sa tindi ng paghihirap na kanyang nadanas mula sa mga sundalo pong ito. Sa John 19 verse 1 to 3, sabi po rito, So then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers twisted a crown of thorns. Nilagyan po siya ng koronang tinik. Ibinaon sa kanyang ulo. At doon po ay dumaloy ang masaganang dugo. Doon po sa ulo ng ating Panginoon. And they put on him a purple robe. Then they said, Hail, King of the Jews! And they struck him with their heads. And then they brought him sa harapan ni Pilato. Subalit sa John 19 verse 4, sabi po rito, Behold! No? Sabi niya sa kanya, I am bringing him out to you that you may know that I find no fault in him. Wala akong nakitang anumang kasalanan na ginawa ng taong ito. Kaya binabalik ko sa inyo. At ang mga reliyoso na nais na talagang mapatay ang ating Panginoon, sabi nila, Crucify him! Pilato, crucify him! At sabi po ni Pilato, kayo ang mag-crucify sa kanya because sa akin lang, wala siyang nagawang anumang kasalanan. At sabi po nila, Pilato, mayroon kaming batas, hindi namin pwedeng gawin ang mag-execute ng tao. Bawal yan sa aming batas. At ikaw lamang ang pwedeng gumawa niyon. At si Pilato, mula noon ay naghanap ng paraan para mapalaya ang ating Panginoon. Pero araw-araw, bumabalik sa kanya ang mga Hudyo na sinisigaw, Crucify him! Crucify him! And they warned Pilate and said, Pilato, kung iyong pakakawalan si Jesus, ang ibig sabihin, hindi ka kaibigan ni Caesar. Ang sino mang gumawa o magsagawa ng paraang ang taong ito ay gawing hari, na gaya ng sinabi mo, hari ng mga Hudyo, ay nagsasalita ng masama laban kay Caesar. Kaya si Pilato siya po ay na-pressure. Na-pressure siya ng mga tao and he compromised. Ayaw po niyang matanggal sa kanyang kinatatayuan bilang gobernador ng
ng Judea. Sapagkat kung siya isusumbong kay Pilato, maaaring siya ay palitan bilang gobernador. Kaya sabi ni Pilato, ipinagkaloob sa mga chief priests, and he said, narito ang inyong hari, behold your king. Doon sa verse 14. Pero sabi po ng mga Hudyo, we have no king but Caesar. Crucify him! Crucify him! At walang nagawa si Pilato kundi ipinagkaloob niya si Jesus sa kanila upang siya ay ipako sa krus. Mga kapatid, nakakalungkot na ilang araw lamang po nakakalipas ay nakita po natin ang kanilang yung talagang masigabo at matinding pag-welcome sa ating Panginoon nang siya ay pumasok sa Jerusalem. They welcome Him as King, as the conqueror, as the deliverer of the nation of Israel. Subalit, pagkatapos lamang po ng ilang panahon, this same people who have shouted, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, ay sila rin naman yung nagsisigaw, crucify him! Crucify him! Mga tao pong ito, nakita po nila ang kabutihan ni Jesus. Nakita po nila ang mga himala na ginawa ni Jesus, and yet, nagawa po nila na isigaw, ipako siya sa krus. Na para bagang ang ating Panginoon ay isang kriminal, deserving to be crucified at the cross of Calvary. At alam po natin dito mga kapatid na ang crucifixion ay isang nakakilabot na paraan ng kamatayan. At ito po ay ginagawang spectacle o kaya palabas ng mga Romano. Isang warning na nais nilang ipakita sa mga tao upang matakot ang mga tao na maghimagsik laban sa mga Romano. So, talagang kakilakilabot ang mangyayari sapagkat dahan-dahan na ang nakapako ay mauubusan ng dugo, siya ay nandoon sa init ang araw, mauuhaw, matutuyo, hanggang sa siya po ay malagutan ng hininga. Ngayon, bakit po ang ating Panginoon ay nahatulang mamatay? Sabi ni Pilato, wala akong nakikitang masama sa taong ito. Ang mga Pariseo sabi nila, siya ay guilty of blasphemy. Sapagkat sinasabi niya, siya ay anak ng Diyos. So yun po yung mga paratang. Yun po yung mga paratang. At walang nagawa nga po si Pilato kundi ibigay si Jesus upang ipako doon sa krus ng Kalbaryo. And Jesus could have been crucified alone by himself. Subalit, kasabay po niya, ay mayroon ding dalawang mga kriminal na kasama niya na ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay aksidente lamang na si Jesus ay may kasamang dalawang tao, mga magnanakaw, mga kriminal na ipinako. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito ba ay coincidence lamang o mayroon pong ibig sabihin na mga krus na ito na nandoon na nakatayo at nakapako ang dalawang kriminal at si Jesus? Yun po ang ating pagbubulay-bulayan sa susunod pong mga oras. Now, what is the significance and meaning of the three crosses at Calvary? Ang unang-una po na krus is the cross of rebellion. Ang krus ng paghihimagsik. Ang krus na ito ay doon po nakapako yung tao na yon na naglilibak sa ating Panginoon, the one who is mocking Jesus. And that criminal was talagang walang kahiyan. He was shameless. And he was a hardened criminal. Dahil even at the point of death, ay magawa pa niya na libakin ng ating Panginoon. Hindi niya pwedeng mapigilan ang kanyang bibig para pagsalitaan ang Panginoon ng mga masasama.
Although nakikita niya ang Panginoon, nakikita niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang ina na naroon, na hindi po niya inalinta ng kanyang sarili, kundi ang naisip ni Jesus ay ang kanyang ina. At narinig niya mismo sa kanyang pandinig nung pinatawad ni Jesus ang mataong gumawa sa kanya ng masama. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero despite that, ay hindi po natinag ang puso, ang matigas na puso ng kriminal na ito. Patuloy pa rin siyang tumutuya sa Panginoon. Sabi niya, aren't you the Christ? If you are the Christ, save yourself. Tinutuya niya ang Panginoon. Kung ikaw ang Kristo, edi iligtas mo ang sarili mo. He was nailed at the cross of rebellion. Paghihimagsik. At nakita ito ng mismong kasama niya at siya ay, he was rebuked. Pero despite the fact that he was rebuked, tayo, sabi nga nung kasama niya, tayo, we deserve our punishment sapagkat masama tayo. Subalit ang tao na yan, wala naman siyang ginawang masama. And yet, ginaganyan mo siya, di ka na nahiya, di ka na naawa. Pero baliwala po ang mga bagay na ito. He didn't care. Kahit na malapit na po ang kanyang kamatayan. Mga kapatid, it was a very unique position, especially so knowing that you were dying kasama mo ang tagapagligtas. Hindi lahat ng tao po ay meron ganung pagkakataon to be offered a way to be saved at the point of death. Pero ang tao pong ito, hindi po siya gumawa ng tamang pagpipili. He had the chance to receive forgiveness. He had the chance to receive eternal life. Pero ang pinili po niya, patigasin ang kanyang puso. Kaya't ang ibig sabihin nito, because he had hardened his heart, ang bunga po nito is eternal damnation doon po sa impyerno. Kaya sa ating pong pagpipili ng mga bagay-bagay, we have to think it over, we have to pray. Especially so if it concerns yung ating pong kinabukasan, yung ating pong eternity. We have to think with it and couple it with prayer. Sapagkat kung nakasalalay na po yung ating kinabukasan, yung ating pong eternity, ay hindi po tayo pwedeng magkamali. Subalit ang kriminal na ito, siya ay pabugso-bugso, siya po ay talagang hardened na po ang kanyang puso at pinili po niya ang cross of rebellion until he died, and that means doon po siya sa eternal damnation sa impyerno. Ang pangalawa po naman na cross is the cross of repentance. The cross of rebellion and the cross of repentance. At doon po nakapako yung isang kriminal din, na gaya po ng kriminal na nakapako sa cross of rebellion. Siya po ay isa ring magnanakaw, isang kriminal. And they are being punished because of their crimes. Sila po ay matinding mga magnanakaw. So, sabi nga niya, we deserve it. Because tayo nagkasala, kaya we deserve this kind of punishment. Pero iba po yung naging reaksyon ng taong ito. Yung isa, pinatigas niya ang kanyang puso. Subalit ang tao pong ito na naroon sa cross of repentance, na doon po na napalambot ang kanyang puso at nakilala niya ang Panginoon. God touched his heart. And at that point of death, he realized na siya ay nagkasala. Inamin niya ang kanyang kasalanan. At siya ay tumingin kay Jesus na siya ang makapagpapatawad sa kanyang kasalanan at makapagdadala sa kanya doon sa eternal life. Kaya yung taong ito, sabi nga niya sa ating Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako
pagdating mo doon sa iyong kaharian. At sabi ang Panginoon sa kanya, immediately at this point in time, now, you will be walking with me, you will be with me sa paraiso. Ngayon po dito, pag sinabing paraiso, ang pinag-uusapan po rito ay, yung meaning po ito ay, according to Persian dictionary, ang ibig sabihin po ng paradise is a place wherein doon po lumalakad yung hari, kasama po niya yung taong nais niyang parangalan. It is a garden within the compound of the castle of the king. And if ever the king would like to honor somebody, he would invite that somebody inside the garden and walk with him. At kasama niyang hari na naglalakad. At yun po ang puntong yun na sinasabi po ng Biblia, "Thou shalt be with me in paradise." At ang tao pong ito, gumawa po siya ng tamang choice. Instead of rebelling against the Lord, he humbled himself. At inamin niya na siya ay nagkasala. At kinilala niya si Kristo na siya lamang ang Panginoon at pwedeng magdala sa kanya doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ito po ngayon, gumawa ng maling decision, gumawa ng tamang decision. At mamaya po, tatanungin ko kayo kung anong uri po ng decision ang inyong gagawin. The cross of redemption. Yun po ang pangatlong cross doon sa bundok ng Kalbaryo. Ang krus ng katupusan. Sabi po doon sa verse 41, tayo ay nahatulan ng matuwid. Ang nagsasalita po ito yung isang magnanakaw. Tayo ay nahatulan ng matuwid. Sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito hindi gumawa ng anumang masama. This man have done nothing wrong. So, itong mga salitang ito ng pangalawang magnanakaw, doon po sa cross of redemption, o cross of repentance, ay nakikita po rito, pinapakita po rito ang karakter, ang katauhan ng ating Panginoon. Tayo yung, sinasabi niya tayo masama, pero ang taong ito siya ay matuwid. So he is testifying about the nature, the character of the Lord Jesus Christ. At ang buhay po ng ating Panginoon, gaya po ng sabi ni Pilato, wala akong makitang masama. Ginawa po ng mga Pariseyo, ng mga high priest, ang lahat ng kanilang magagawa upang makakita po ng butas sa buhay po ng Panginoon para mayroong silang magamit na pwede nilang punto na isakdal ang ating Panginoon. Pero wala po silang nakita. At maging si Pilato, wala siyang nakita. At babalik po sa ating alaala na mismong ang Ama ang nag-testify kung sino po ang kanyang anak. At sabi nga ng Ama, during the time that Jesus will be baptized and during the time na nandun po sa Mount of Transfiguration, sabi po ng Ama, "This is my beloved Son. Itong aking minamahal na anak in whom I am well pleased." Na kung saan ako ay nalulugod. Ama nasa langit na po ang nagtetestify na ang ating Panginoon siya ay kalugod-lugod mula doon sa paningin ng Ama. Kaya kung ganito na ang Panginoon siya ay banal, siya ay walang kasalanan, is a good man, bakit kailangan siya mamatay? Bakit hindi tayo ng mga kasalanan ang mamatay dahil tayo? Sabi nga nung magnanakaw tayo ay nararapat na mamatay dahil tayo nagkasala. Bakit siya pa?
na walang anumang ginawang kasalanan. At nakita po ito ni San Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 21. At sabi po rito, God was in Christ reconciling the world unto Himself. Him who knew no sin, God made to be sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Ulitin ko po sa Tagalog, sabi po rito, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa ating lahat, siya ay ibinilang na makasalanan upang sa pamagitan nito makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. So He has to die with a purpose. And by means of His death, that's the only way for us sinners to be reconciled back to the Holy God. Yun po ang dahilan kung bakit na kailangan po mamatay ang ating Panginoon. That's why the cross wherein He was nailed at the cross of Calvary is the cross of redemption. Sabi po sa John 3:16, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang dalawang kriminal na yon, they have no other choice. Sila ay nahatulang mamatay. Death is their ultimate destiny. Subalit ang ating Panginoon, He had the choice. Hindi po siya hinatulang mamatay. It's His choice. Sabi nga niya sa John 10:17 hanggang 18, it was a voluntary death. Ipinagkaloob niya, inalay niya ang kanyang sarili. It's a sacrificial, voluntary death. Bilang siya ang substitute natin, tayo na mga unrighteous, ang righteous na si Jesus ang naging substitute natin. Inapo niya ang lahat nating mga kasalanan, na ilagay sa kanyang balikat ang lahat nating mga kasalanan, upang siya na hindi nagkasala ay gawing kasalanan, upang tayo na mga makasalanan ay mapabanal sa harapan ng Diyos. John 10:17-18, dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha nito sa akin, kusa ko itong ibinibigay. At mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Ito sa voluntary death. At nung nga po sa kanyang pagkabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, umagos po ang masaganang dugo. Bakit kailangan umagos ang masaganang dugo ng ating Panginoon? Because, sabi po ng Biblia, without the shedding of the blood, there is no remission of sins. Walang kapatawaran ng ating mga kasalanan kung walang pagbuhos ng dugo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, as you are listening to the Word this morning, ay nakita niyo siguro ang inyong mga sarili. The Holy Spirit maybe have touched you, have shown you who you are right now. Ano ang iyong status in life? Ikaw ba ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon? Or you are still at the point of rebelling, disobeying against the Lord? O kaya naman ikaw ay nagbukas na ng iyong puso at siya ay pinapasok, tinanggap bilang Panginoon, and you are now following His ways. Isa lamang po sa dalawa ang maaring tayo po ay nandoon sa oras na ito. Maaring tayo po ay nandoon, destined to the cross of rebellion, or maybe we are destined to the cross of repentance. So bago po tayo pumili, ay nais ko lamang kayong bigyan ng
ilang mga backgrounds. Mga kapatid, alam niyo ba? Mahal ka ng Diyos, kapatid. At mayroon siyang magandang plano sa iyong buhay. Maraming tinatanong po niyo, kung ako ay mahal ng Diyos, bakit? Nangyari ito, bakit ganyan? Bakit? Alam mo kung bakit, kapatid, na hindi dumadaloy ang biyaya ng Panginoon? Dahil sa kasalanan. Ang kasalanan, sabi nga, ito ang naghiwalay sa atin sa Diyos. Sin have separated us from God. And all of us have sinned. Romans 3:23. And the wages of sin is death. Romans 6:23. Tayo ay makasalanan. And we have to admit it. Walang mabuti kahit isa, sabi nga po sa Romans. Walang mabuti. At kung sinasabi po natin hindi tayo nagkasala, ay ginagawa po natin sinungaling ang ating mga sarili. Kaya, dahil nga po sa pag-ibig ng Panginoon, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sapagkat siya lamang po ang tanging paraan upang ikaw na makasalanan ay magkaroon ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya lamang po ang nagbuhos ng kanyang dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ngayon, paano po natin matatamo yung buhay na walang hanggan? Ito po ay individual na gawin natin. Hindi natin ito matatamo by means of joining any religion. Hindi po natin matatamo by means of our good works. Hindi po natin matatamo by means of doing good or giving money to the church or following the 10 Commandments, because no one can obey the 10 Commandments. It's not by the method of man. It's not humanly possible that we can gain or attain reconciliation with the Holy God. Si Jesus lamang ang hindi nagkasala na pwedeng umako ng lahat nating mga kasalanan. So ano pong kinakailangan natin gawin? Ang Panginoon siya kumakatok sa pintuan po ng ating mga puso. At sabi niya, whoever will open the door of that heart, I will come in and dine with him. It's a voluntary decision. It's our choice. Kapatid, gaya mo ba yung kriminal na even at the point of death ay patuloy po na nagrebelde sa ating Panginoon? Or yung pong isang magnanakaw na sabi niya, Lord, ako'y nagkasala. Patawarin mo ako, Panginoon. Saan po kayo? Ano po ang desisyon ninyong gagawin sa araw nito? At ang sino mang nagnanais na si Jesus ay papasukin sa kanilang mga puso, papasok ang ating Panginoon. At siya ang iyong magiging Panginoon at sariling tagapagligtas. Hindi po relihiyon ang iyong tatanggapin, kundi magkakaroon po kayo ng relationship sa Diyos at sa Hari ng mga hari. Kapatid, ano ang iyong decision sa araw nito? If you decide to acknowledge that you are a sinner, if you decide na si Jesus ay tanggapin sa iyong puso bilang Lord and Savior, madali lamang po ang dapat yung gawin. Tumawag po tayo sa Kanya ngayon din. At pangungunahan ko po kayo ng isang maikling panalangin. Itaas po ninyo ang iyong mga kamay saan man kayo naroon. At sumunod po kayo sa isang maikling panalangin. Sabihin po ninyo, Panginoon, maraming salamat na narinig ko ang mabuting balita. Salamat sa iyong pagmamahal
na hindi pa huli ang lahat, na habang ako ay buhay, ay binibigyan mo ako ng pagkakataon na manumbalik sa iyo. Inaamin ko, ako'y nagkasala at hindi nakaabot sa iyong kalwalhatian. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisin mo ako sa pamagitan ng iyong banal na dugo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At binubuksan ko ngayon din ang aking puso at tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, maraming salamat sa mga tao, Panginoon, wherever they are, na tumanggap sa iyo bilang Lord and Savior. Salamat, Panginoon, na kanilang kinilala ang kanilang sarili, gaya po, Panginoon, ng isang magnanakaw na yun, na kinilala niya ang kanyang pagiging makasalanan. At ang naging bunga po nito, Panginoon, sabi mo nga, ngayon din, makakasama kita sa kaharian, sa aking paraiso. Salamat po na isinulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po na ibinilang mo sila bilang iyong anak, and whenever they will pray unto you, you will answer them, O God. At maraming salamat po, Panginoon. I pray that you will continue to bless ang mga kapatid po namin ito. Sila po ay lumago sa kanilang pagkakilala sa iyo. Sila po ay magkaroon po ng desire to continually pray, tumawag sa iyo, magbasa ng iyong mga salita, dumalo sa mga gawaing tulad po nito. At sila ay magpatotoo sa iyong ginawa sa kanilang mga buhay. I pray that you would continue, Lord, to use them mightily and make yourself known through them. Salamat po sa buhay po ng mga kapatid po namin ito, in the name of Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, alam niyo ba kung anong nangyari? Sa araw na ito, kung iyong tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, sabi po ng Biblia, dumating si Kristo sa iyong buhay. Christ came into your life. Hindi relihiyon, kundi ikaw po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. You are now a child of God, and He is now your Father. Ang ibig sabihin, you can call unto Him anytime, and He will answer you. Isa pa, your sins were forgiven. Ang iyong mga kasalanan ay napatawad. Sabi nga, if you will confess your sins, He is faithful and He is just to forgive us, and He will cleanse us from all unrighteousness. By faith, receive it. Receive the forgiveness of your sins. At ang makasalanan yan ay kanyang dinala doon sa krus ng Kalbaryo. Pangatlo po, kayo po ay naging anak ng Diyos. At pang-apat, you now have eternal life. Isinulat ang iyong mga pangalan sa aklat ng buhay, at walang sino man na pwedeng magbura sa iyong pangalan doon sa aklat ng buhay. Kaya ito po yung natanggap ninyo na pagpapala sa araw ng although Biyernes Santo, ang lahat po ay talaga naman nalungkot, pero praise the Lord. Sabagat spiritually, sa araw po ito kayo ay muling nabuhay. Na dati dahil sa kasalanan tayo ay patay, subalit dahil ang Panginoon ay inyong pinapasok sa inyong mga buhay, binigyan kayo ng panibagong buhay. Kaya we have to rejoice. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. I-express po ninyo ang pasasalamat in your own words. Just say, Lord, thank you. Thank you that you gave me eternal life. You gave me another life. You forgave my sins. Magpasalamat po kayo sa ating Panginoon. At nais po namin na kayo ay lumago sa inyong buhay spiritual sa pamagitan po ng inyong laging pananalangin. As you continue to pray and talk with the Lord, ay makikilala po niyo siya ng maigi. That is just a prayer away.
No? Ng ating Panginoon, kahit ano pala yung ating panalangin, ano? Hindi po yung mga memorized prayer, kundi kung ano po yung laman ng ating puso, ay pwede po natin sabihin sa Panginoon in any dialect. And He will understand. He is your Father. Remember that. He is your Father and you are His child. Ngayon, mga kapatid, ang Panginoon, maraming bagay po ang nais niyang malaman natin. Ito po yung mga source o pinagmumulan ng mga biyaya, mapagpapala. At yan po yung ating makikita doon sa salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya magbasa po tayo ng Biblia. Mag-download po tayo sa ating mga cellphone ng mga Bibles. And read every day. Read every day. At habang tayo pinagbabasa ng kanyang masalita, obey. Mag-obey po tayo sa salita ng ating Panginoon. At nais din ng Panginoon na ipatutuo po natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang pagbabago na ginawa niya sa buhay mo, kapatid, ipatutuo mo. Sabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kamag-anak, sa iyong mga kapitbahay. Sabihin mo sa kanila na mahal din sila ng Diyos. At mayroon siyang magandang plano din sa kanilang mga buhay. Gamitin mo ang pagbabagong ginawa yan ng Panginoon sa iyong buhay upang ipatutuo ang kanyang pag-ibig, ipatutuo ang kanyang dakilang kapangyarihan. And then, magtiwala po kayo sa ating Panginoon. Hindi nang walogan na kayong ikaw ay born again na ay wala ng mga pagsubok. May mga pagsubok pong darating. No? Hindi po pa isi-isi ang buhay na para ako'y Kristiyano na ako'y... Hindi po, maraming mga pagsubok. Subalit, ang maganda po nito, mga kapatid, ay mayroon ka ng amang nasa langit na kasama mo araw-araw sa iyong buhay. Ang Panginoon ng mga Panginoon, ang lumalang ng langit at lupa, ang pinakamapangyarihan sa lahat, kasama mo yan. Nahaharap sa lahat ng mga pagsubok na maaaring darating sa iyong buhay. At panguli, hayaan po ninyo na ang Banal Espiritu ang siyang mag-direct ngayon ng iyong buhay. Dati tayo pang nagdidirect ng buhay natin. Kung ano po yung nais natin mangyari, yung pong nangyayari. Subalit, sabi nga, pinapasok po natin ang Panginoon, let Him direct our lives. Because God knows the best for us. Tayo po naman ay dadako sa ating pong banal na hapunan. Ito po ay inutos ng ating Panginoon sa ating lahat. Sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, ay ating alalahanin ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagbabalik. At narito po, mayroon po tayong tinapay. Ito po ay larawan ng katawan ng Panginoon na nasugatan ng dahil sa ating mga karamdaman. Ito po ay nananatiling tinapay, hindi po ito nagiging laman o nagbabago po ng anyo. Ito po ang simbolo lamang. It is a picture of the body of Christ that was beaten in order that tayo pong may mga karamdaman ay magkaroon po ng kagalingan. At ganoon din, meron po tayong katasang ubas na sabi ng Panginoon na larawan po ng kanyang banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po na binigyan mo kami ng pagkakataon na ganapin ang banal na hapunan sa pamagitan po ng tinapay na ito at ang katas ng ubas. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain po niyo ang aming gagawin ito. Ihanda mo ang aming mga puso, Panginoon. Patawarin mo kami sa anumang mga pagkakasala na aming nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ay sa ko namang pinagkakalob sa inyo. Noong gabi sa pinagkanulo, siya ay kumuha ng tinapay. Kanya itong pinagpira-piraso, nagpasalamat sa amang nasa langit, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi,
Ito ang aking katawan na nasugatan ng dahil sa inyo. Kainin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. At matapos silang kumain, kinuha niya ang kopa at muli siyang nagpasalamat sa kanyang amang nasa langit. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang kopa ng bagong tipan ng aking dugo. Inumin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing inyong kinakain ng tinapay at iniinom ang kopa, ay inyong inaalala ang aking kamatayan at pinapahayag ninyo ang aking muling pagbabalik. Inumin po natin. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy po niyong pagkakaloob ng mga biyaya. At sa araw pong ito, inalala namin, Lord, ang iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, na nabuhos po ang iyong banal na dugo, nasugatan ang iyong buong katawan para po sa aming lahat. Kaya Lord, kami po ay punong-puno ng pasasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin, ating pong i-lift up ang mga pangailangan sa ating mahal na Diyos. Dahil siya nga po nagsabi na tumawag tayo sa Kanya, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things that you haven't seen. Kaya tayo po ay tumawag sa ating amang nasa langit. Una sa lahat, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po na tunay nga pong ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay Diyos na buhay. Salamat po sa buhay ni Brother Jess na siya po ay nag-negative doon po sa COVID. And we pray, Father God, na patuloy mo siyang ingatan, Panginoon. At salamat din po, Lord, sa maraming mga COVID positive na naka-recover na, O Lord. I thank you and magiging dahilan po sila upang ang kanilang mga plasma, Panginoon, blood plasma ay makatulong upang magkaroon po ng gamot sa iba rin pong nasa ganong katayuan, O Lord. Maraming salamat din po sa mga Good Samaritans na patuloy po nagkakaloob ng mga pangailangan, mga personal protective equipment, mga pagkain po ng mga frontliners. So, maraming mga paraan, nagbibigay po ng libreng sakay sa mga nandun po na frontliners, Lord. I pray that you will continue to bless them, ang mga Good Samaritan na ito. Panginoon, dalangin po namin, Lord, ang prayer request ni Brother Freddy tungkol po sa kanyang kapatid na mayroon pong cancer sa kanyang stomach. Wherever she is right now, I pray that your healing touch will be upon her, O God. Padaluyin mo ang kagalingan, Panginoon, sa kanyang katawan. Maraming salamat po sa iyong pagpapagaling sa kapatid na yon ni Brother Freddy. We also pray, Father God, si Danny Bustillos for complete healing dahil siya po ay COVID positive, O Lord, wherever he is right now. I pray, Lord, na kayo po ang humipo sa kanya at yung virus na yun, Lord, nasa kanya, iyong tunawin sa pangalan ni Jesus. Salamat po. Ganon din, Lord, we pray for Cheryl Fuentes na mayroon po siyang 2 weeks na po yung kanyang sore throat. That you will just touch her even right now, saan mo siya naroon. At pagalingin po ninyo ang kanyang sore throat na yon. At hindi po magkaroon ng anumang complication, O God. In the name of Jesus. Panginoon, dalangin po namin si Teresa, O Lord, na mayroon pong UTI. I pray that you would touch that sister right now and heal her in the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat po. Araw-araw po namin pagbabasa ng dyaryo, nababasa po namin ang maraming mga COVID positive patients, O God. Mahirap po ang kanilang pinagdadaanan at sila ay, Lord, nalalagay sa alanganin dahil, Panginoon, ito pong karamdamang ito, O God, ina-attack yung ang lungs, O Lord, and there are times that they intubate, nilalagay sa mga respirator, Panginoon, ng mga
pasyente pong ito. Lord, I pray that you will just take charge, O Lord. Na ang mga tao pong ito na nagdaranas po, Lord, nandun po sa mga ICU, that you will just be there in their midst. Bigyan mo sila ng lakas, Panginoon, upang mapaglabanan ang karamdaman na ito in the name of Jesus. Ganun din, Lord, we pray na bigyan po ng understanding ang mga tao pong ito na hindi sila i-discriminate, Lord. Dahil nababalitaan po namin, Panginoon, marami pong mga even under investigation lamang o kaya under monitoring na hindi na po hinahayaang makabalik sa kanilang mga bahay ng neighborhood. Lord, I pray na maawa po, magtulungan ang bawat isa upang hindi po ma-discriminate. Dahil hindi naman po nila kasalanan, Panginoon. Hindi po nila kagustuhan ang magkaroon po ng ganitong karamdaman. I pray for understanding, pagkakaisa ng mga mamamayan upang tulong-tulong, Panginoon, na i-encourage ang bawat isang nagkaroon po nito upang sa lalong madaling panahon sila pa ay gumaling sa kanilang mga karamdaman. Father God, we are lifting up to you mga frontliners, Lord, mga doktor, mga nurses, mga medical technologies, so Lord, even ang iba't iba pong nagtatrabaho sa ospital, mga gwardiya, mga cleaners, and so many others, Lord, nasa front line. I pray that your protection will be upon them, O God. I pray, Lord, that you will just cover them with your holy blood upang, Panginoon, they will be healthy at may sagawa po nila ang pinakamabuting treatment sa kanilang pong mga pasyente. Kaya tulungan mo sila, even, Lord, yung mga medical workers na under monitoring or under investigation or COVID positive. Lord, be with them, assure them, O God, that you are just a prayer away, na hindi mo sila pababayaan, Panginoon, sa kanilang katayuan na yon. Hallelujah. Panginoon, we pray, Lord, na makadevelop na po ng vaccine ang mga scientists upang, Lord, ang mga may sakit po nito ay malagyan po ng vaccine upang hindi po lumala ang kanila pong mga kalagayan. I pray for wisdom sa lahat mga scientists sa buong mundo, Panginoon, yung mga nagsasaliksik upang makabuo po ng vaccine for this kind of disease. Hallelujah. Panginoon, naintindihan po namin, Lord, na napakahirap. Everyone is under lockdown. Na walang makalabas except few, O Lord, walang trabaho, walang pagkukunan, minsan na makakain, at marami pong nagugutom, Panginoon. Lord, I pray that you will just give wisdom sa aming pong government sa Philippines upang may provide ang pangailangan po ng lahat ng mga tao na walang pagtatangi, na ang lahat po ay tutulungan, O Lord, dahil ang lahat po naman ay nagugutom, O God. Mahirap, Lord, malaking perang kailangan, subalit I know you are a God who giveth wisdom, Panginoon, sa aming pong leadership. Kaya, Panginoon, even yung mga mayayaman, that you will just touch their heart upang, Panginoon, i-donate ang bahagi po ng kanilang mga kayamanan para makatulong po sa mga nangangailangan sa panahon pong ito. And we pray, Lord, that you will restrain anumang masamang kaisipan, dahil nga pag nagutom ang isang tao, Panginoon, maaaring sila makaisip na gumawa ng masama. Lord, restrain them, O God. Touch them and assure them, O Lord, of your help sa pamagitan po, Panginoon, ng aming mga punong bayan, ang aming pong mga leaders ay may pagkakaloob ang mga tulong na ito sa mga tao. Lord, I pray that you will also restrain ang mga leaders, Panginoon, sa gobyerno, that if ever they're thinking, Panginoon, na sila ay magsamantala sa itong pagkakataon, I pray that you will restrain them, O God, na hindi po nagagawin yung bagay nito upang mas lalo pang maraming tao ang matulungan ng kokonting amount na available, Panginoon, na kaloob po ng gobyerno. Maraming salamat po. I pray na yung mga tao po ay magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng lamig ng kanilang ulo, na hindi po mag-high blood, especially sa mga checkpoint, Panginoon, nang lahat ay magkaintindihan. Ang lahat, Panginoon, ay magrespeto sa bawat isa at Lord, sumunod sa pinag-uutos po ng gobyerno. Maraming salamat po na ang iyo pong mga churches ay patuloy pong ginagamit ninyo upang manalangin, upang
magbahagi po ng iyong mga salita. Salamat po that everyone is taking advantage of this opportunity, O Lord, to gamitin po ang social media, gamitin po ang internet upang makapagdala po ng mga encouraging words from your word. Hallelujah. Kaya I pray, Father God, na mas marami pang tao ang mag-focus, manood po ng mga encouraging mga messages na ito upang, Lord, maibsan po ang kanila pong nararamdamang sakit sa kanila pong mga puso. Hallelujah. Salamat po at patuloy naman na gamitin mo ang mga churches upang ipahayag po ang pag-ibig ng Diyos. No? By means of praying, by means of showing care sa mga tao, and by means of sharing Jesus. Na ang Panginoon ikay nagmamahal sa lahat. And you would want everyone, O Lord, to have abundant life. And they will have eternal life. Kaya gamitin mo ang bawat isa, Panginoon, sa mga manampalataya upang ipakilala ka sa lahat ng mga tao. Father God, we pray for this country, ang leadership po mula sa Amir, sa Crown Prince, mga leader po ng government, that you will just continue to bless them, O God, continue to protect them from this virus, O Lord. And Lord, continue, Panginoon, na dumaloy sa kanila ang mga pagpapala. Thank you for the blessing that they've been giving, O Lord, especially sa amin pong mga kababayang mga Pilipino. Thank you for the Amir who is sponsoring, O Lord, mga libreng ticket sa mga eroplano upang makauwi po ang aming mga kababayan. Maraming salamat, and I pray that even in the midst of this problem, of this lockdown, ay maging maayos po ang lahat. That everyone, Lord, will just be provided sa kanilang mga pangangailangan. Thank you for this country, O Lord. Continue to bless this country in the name of Jesus. Lord, sa mga nawalan po ng trabaho, I pray, Father God, that you will just, they will just keep on holding unto you, Lord. Dahil, Panginoon, if ever the enemy have closed a door or a window, you will open up so many doors and so many windows for more opportunities of blessing, O God. Kaya, I pray that you will just be with them, that they will have peace in their hearts, that you are totally in control of all of these things. Hallelujah. Panginoon, ganoon din po ang aming bansang Pilipinas. I pray that you will bless our country, bless the leadership, at bigyan din po ng wisdom ang aming Pangulo, at ganoon din po ang mga tagasunod po, yung mga leaders ng government, upang sila po ay, Lord, makaisip po ng mga magandang paraan upang ma-overcome ang problema ito ng aming bansa at matulungan po ang buong mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po, at sa iyo po namin pinagkakalob, Lord, ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Amen and amen. And before we proceed to the closing prayer and benediction, let us once again meditate on the song Amazing Grace, to be sung by Pastor Jopet of Fruit Bearers Church, Rigay, and some members of the FLCC worship team. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught
first when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing God's praise than when we first begun. Was blind, but now I see. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat na sinamahan mo kami sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, na sa araw ito ng Good Friday ay aming inalala ang mga pangyayari doon sa bundok ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, na napako ka sa krus doon, sa krus of redemption, na sa pamagitan, O Lord, ng iyong kamatayan sa krus, kami na mga makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, for reconciling us with God the Father. Kayo po ang naging tulay upang kami na mga kasalanan ay makapunta roon sa Ama. Maraming salamat po, and I pray that you just continue to bless everyone, even them, Panginoon, na sa pamagitan po ng pakikinig ng mensaheng ito ay tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. I pray, Lord, that you bless everyone. Naalahan nila, Panginoon, na iyong ginawang ito is for everyone, O Lord. Hindi lamang sa isang partikular na relihiyon o lahi, kundi ang offer ng salvation ay para sa lahat ng ang sino mang sumampalataya sa iyo. Sino man, everyone, O Lord, is welcome to just come before you and say, Lord, come into my life. Pagpalain po ninyo ang patuloy na mga gawain, even yung mga iba't iba pong mga live streaming na iba't ibang mga churches. I pray that you will bless them, bless the messages of God, at ito po ay magbunga ng maraming mga kaluluwa. Kaya maraming salamat, Panginoon. Ating pong tanggapin ang pagpapala mula sa ating Panginoon. At sa Kanya na magagawa ng higit sa lahat na maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin, sa Kanyang kapurihan, sa pamagitan ng Kanyang Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Nawa ang mayamang pag-ibig ng Panginoon at ang patuloy na pagbuhos ng biyaya mula sa ating Panginoon sa Kristo at ang patuloy na pakikipisan ng Kanyang Banal Espiritu ay sumating lahat ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. So, kita-kita po ulit tayo sa Easter Sunday at sama-sama po nating muring purihin ang ating Panginoon, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At bago po tayo matapos, nais kong i-acknowledge lamang po ang ilan nating mga kapatid who have been instrumental in helping me produce this message. Nais kong pasalamatan si Pastor Jopet at ang Fruit Bearers Church at ang members po ng worship team sa kanilang pong pag-awit. At din po si Brother Freddy Ambrosio, ang ating ekspertong cameraman. Si Brother Rolly Galido, siya po ang ating sound engineer.
Si Sister Net Galido and Verna, sila po ang nagli-lift up sa ginagawa po natin ito sa pamagitan po ng kanilang mga panalangin. And we also would like to thank Brother Nico sa kanyang Nico Labajo Studios, sa kanya pong editing, screenplay, musical scoring, film processing, and directing. At ito pong video po ito is a creation of FLCC Film Productions, produced for the glory and honor of the Lord Jesus Christ, na siya po ang executive producer and provider. Kaya maraming salamat po. Thank you for watching and praying that you are blessed. At patuloy po tayong mag-ingat sa COVID-19 at sumunod sa mga pinag-uutos po ng mga authorities. God bless you and good day.